Hello Philippines! Ohayo gozaimasu Japan! So for today's video, panibagong araw o panibagong gala. Siyempre, susulitin natin yung bakasyon natin sa Pilipinas. Kaya napagdesisyonan namin ng pamilya ko na pupunta kami ng Zambales sa resort. From Olongapo to Cabangan, Botolan is 2 hours po. So, sa video na to, umiiyak kay baby namin dahil takot nga po siya kapag nakakita siya ng car kasi nasusuka siya dahil nga naka-aircon. Tayo nga matatanda, di ba, pag bumabiyahe nasusuka, yung bata pa kaya. Pero no choice naman at kailangan naming isama. At syempre, para kumpleto ang gang, isinama ko na rin si Kelly. Ayan siya. Hi Kelly, pa-Kelly ka pa, bukaw ka lang naman. Isinama ko na yung pinsan ko. Ayan, dyan din si Monica, si Monet, si Bukaw. At syempre, ang pamilya ko, si mother ko, si Hana, si Andang, andyan sila lahat. Kompleto kami lahat dyan, guys. Boss G, nagpapahinga yan kasi nagcha-charge para sa laban niya mamaya. Alam niyo ba guys na once a year lang ako umuwi ng Pilipinas. Kaya kapag nasa Pilipinas ako ay sinisigurado ko na meron kaming listing ng mga gala namin everyday. At napagdesisyonan nga namin na umalis na ngayong tanghali para makarating kami ng mga alauna doon sa Cabangan. Nakita niyo po yung views. Ang ganda talaga ng mga views sa probinsya. Alam mo yung mga fresh air, tapos maaliwalas ang paligid, walang pollution. Ang sarap sa pakiramdam. Kaya relax na relax ako kapag sa probinsya nagpupunta kami tuwing bakasyon ko. So, ang plano namin ay mag-stop over muna kami ng Cabangan bago kami magpunta ng Botolan. Kasi sa Cabangan po, nakatira yung pinsan kong si Monica. O, ayan, tignan nyo, ang ganda, diba? Na-enjoy ko talaga yung pagbibideo kasi napifeel ko yung province life sa pagbibideo na to. Nakaka-refresh ng utak, ng pakiramdam. Tapos yung nakikita mo is walang-wala naman talaga sa city. So, ito na nga, fast forward, andito na kami sa Cabangan. Dito kasi sa tita ko, dito nakatira sila Monica, yung pinsan ko, naghanda sila ng aming pananghalian. Pananghalian ba o late lunch na talaga? Kasi tanghali na kami naggayak para ang dating namin sana is alauna. So, makto naman dahil yung 2 hours drive ni Pedro ay naging 1 hour lang. Tignan nyo naman ang view mga kanguso. O, diba? Ang cute. Ang cute-cute ng mga puno. Tapos, pag entrance mo pa lang, o, diba? Parang sarap mag-picture taking dyan. Naisip na namin na mag-stop muna kami para lang mag-selfie. Kaya lang kasi may kasama kaming bata na inip na talaga sa sasakyan. Kaya mas pinili na lang naming magmadali. At ito na nga, fast forward, syempre, andito na tayo. Tiyanen! Ang bilis, di ba? Wala pang 2 hours. O, di ba? At ayan na nga ang tita ko, kumakaway-kaway na. So, siya ay kapatid ng aking father, mother ni Monet. So, andito na kami sa Cabangan. Nagulat nga siya at ang dami namin. Ano ba to? Piyesta! Makikipagkain lang naman kami ng lunch kaya kami nag-stop over dito. So ayan ang tito kong Pogi at ang pinsan kong Guapings. Pansin nyo mga kanguso, bit-bit ko ang buong angkan ko, napakarami talaga namin. Kasi nga inisip namin napupunta kami sa resort na gabi na. So dito muna kami magla-lunch at manggugulo sa bahay nila. Ayan ang tito ko, shout out po, hello to, kamusta? At ayan si Bukaw nga pala, sabi niya, ate, wag mo ko pakatutukan ng camera at ako'y namamaga na. Siyempre, dahil mga gutom na ang mga person, dumiretso talaga ako sa kusina ng aking tita. Sabi ko, tano bang niluto mo? At kami pagod na pagod at napakainit. Sumagot naman siya, bulalo. Ay, wow! Napakainit tas bulalo. Sinilip ko na nga kung ano yung mga hinanda ni tita. At ayan na nga, may sisig, inihaw na bangus. Ay, nako, paborito yarn. Tinanong ko din, sino nagluto ng sisig? Akala ko yung si tito, yun pala si MJ. At syempre, yung request ko na kilawin. Nako, kilawin na tuna. Alam nyo ba na minsan lang ako makapunta dito sa bahay ng tita ko. Parang hindi ko na matandaan is parang 7 years ago na huling pasyal ko. 7 years ago? Grabe. So ito na nga, syempre gutom na mga person. Grabe, ayan na sila at nagsisandok na. Alam niyo naman ang pamilya ko, hindi lang malakas kumain, matatakaw pa. Kanya-kanyang kuha ng sandok at dahil mga gutom na talaga, kayo ba naman hindi kami nag-almusal? Tao dito, Oy, magkano per order nyo dyan? 35 pesos only lang. Punta po kayo dito. Napakasarap po. Good. Sulit? Sarap. It's all you can. Hindi po yung mga ito namin, no? O, diba? Hindi po namin. Dyan sila kumakain sa labas. Na ako. Pwede na akong sabak. Pagpasok ko naman dito sa loob, ay Diyos ko, nag-iiyakan na sila. Si Kelly nagkukwento. So nagtataka kami, ano bang iniiyak niya? Tapos napapatingin na lang kami lahat sa kanya at nagtatanong nga kami nila tita, ano bang reason? Ang sabi niya kasi, tita, sobrang bigat ng eyelash ko. Ang bigat-bigat
eyelash ko. Sabi naman ni tita, sana hindi ka nagpa-eyelash. Sabi ni Jillian, oo nga, hindi ko naman expect na ipapa-eyelash ako ni Jeric. Sabay kamot ni Genesis, ba't naman kasi nagpa-eyelash si Jeric sa'yo? Diyos ko. Ano, nasa Manila sila. Hi! Hello! Ano siya? Hey, mom! You. Ganon. Ganon! Yo! Nilayas. Bende. Ayan. Sa TV, di ba? At dahil nga naloka kami sa eyelash ni Bukaw na 3 kilo ang bigat. 3 kilo, grabe! Inutusan ko na si Jen na magtimpla na ng gin. Kasi alam nyo naman, ay brand ko yan. At brand din ng pamilya ko yan. Gin lang kami, okay na. Hindi na namin kailangan ng mga mamahaling alak. Kasi importante lang naman sa amin, habang nagmamarites kami at na-stress kami sa bigat ng eyelash ni Bukaw, meron kaming sinashot. O, diba? Minsan lang kasi mangyari to lalo na kapag nasa Pilipinas ako. Bukod pa doon, medyo may kalayuan sa amin ang lugar ng tita ko. Kaya kapag nagsama-sama talaga kami, nako talaga sobrang kukulit at maluloka ka sa mga tawanan. Ang banding nga pala ng pamilya namin, mga kanguso, kakaiba. Bukod sa magpipinsan kami, para na rin kami magkakapatid kung magturingan. Ganon ka-close ang banding naming magpipinsan, kahit sa mga tito at tita namin. Kaya kapag ka talagang nagsama-sama, nako, napaka-kulit at napakagulo talaga. Sabi na kay Jeric, Jeric, ikaw? Pag nakita mo yon, di ka gaganon? Ay, puhay lang! Sabi ni Jeric, lasing na ba yun si ate? Hindi naman. Ba't di ka? Gaganon niya. Nagtawa ko ba? Binahilo na ako, ito lang kailabi ko. At dahil nga tapos na kami mag-shot at isang boteng gin lang naman yon, eto na nga, hindi po pwedeng hindi kami mag-Sharon. Alam niyo ba ang tita ko na to, pag pumasyal ka sa kanya, asikasuhin ka talaga niyan. Maasikaso talaga yan siya. Ibinalot niya nga kami ng mga pagkain na niluto niya kanina para nga daw pagdating namin doon sa resort ay hindi na kami magugutom. O diba? Talagang inisip niya pa na may makain kami. Hindi rin naman kasi namin naubos yung mga foods na hinanda niya, kaya naisip niya na dalhin na lang namin at baunin doon sa resort. So habang nga nagpe-prepare siya niyan, naisip ng nanay ko na, mag-selfie muna tayo at minsan lang naman to. Habang nagsiselfie nga kami, si tita naman panayang hugas lang. Diyos ko, yung tita ko na yan, 24 hours yung gumagalaw, hindi yan nagpapahinga. Na-ready na nga lahat ni tita nang dadalhin namin at dahil pahapon na rin, sabi ko, tita, okay na ito. Sabi ko, kailangan na namin makapunta ng resort dahil nga, para bago maggabi ay makapamili kami ng mga kakailanganin namin. Dahil nga mahirap ang pamalengkian dito. So ito na nga, palabas na kami ng bahay and shout out sa tito ko na yan, tignan nyo, chill lang siya dyan, diba? Salamat to sa pagluluto at pag-entertain sa amin. Marami pong salamat. Till next 7 years. 7 years ulit, grabe. Hindi naman, parang mga 5 years lang yon. Ito naman kapatid ko nagmamaganda, akala niya sumexy siya. Diyos ko, panay ang entra sa camera. O diba, hinihintay nga namin ng lahat para makasakay na kami. At mula dito naman ay malapit na lang. Kaya naisip na lang ng kapatid ko at ng baby namin na to, na dito na sila sa tricycle sasakay dahil ngayong bata nahihilo sa van. At ito namang driver namin ay busy pa sa kakaselfie dyan, pangiti-ngiti mag-isa. Diyos ko, nakakaloka. Ito namang si Jenny, pinahawak lang ng camera, binida pa ang sarili niya. Diyos ko, ang feeling pogi niya dyan talaga. Walang hiya ka. Sabi ko, bidyuhan mo kami. Hindi ang sarili mo. Nanggigigil ako sa'yo. Abay, sumama pa tong si Kalbo. Nakala mo katabaan. Hindi rin naman. Hay, nako talaga. So, kailangan na namin makapunta doon sa resort, guys. Siguro from here is mga 15 minutes na lang. Ayan na nga't nagpapaalaman dahil hindi naman sasama sa amin sila tita sa resort. Kami lang. Dahil nga ay marami pa daw siyang gagawin at aasikasuhin. So ito na nga, at habang naghihintay kami ng mga ibang kasama namin nasa loob pa na may umebak pa. Dito kami nagsiselfie-selfie at nagchichismisan sa labas. Thank you, boss. So alam nyo ba mga kanguso, dati nung kabataan ko, nagstay na rin ako talaga dito sa tita ko. Lalo na kapag vacation sa school yan, kasi nga gusto ko sa probinsya. Ayan ang baby namin, naka-tricycle na sila. At ito nga palang driver nila, yung pinsan kong gwapings, Pogi. Diba? Saka pa. Sabi nga nila, basta driver, sweet lover daw. Siyempre, saan pa magmamana sa tito kong gwapings din at tita kong maganda. Nagbiyahe na nga kami at pagtingin ko sa likod, abay itong singuso,
pa. Umaalog ang sasakyan, baka kung saan lumagpas at mapunta, naluloka ako sa'yo. So dahil malapit lang naman siya, ay mabilis lang din naman kaming nakarating mga kanguso. Saglit lang siya, mga 10 to 15 minutes lang, andito ka na. At ang nadaanan nga namin ay napakakipot pa, ang laki ng van na dala namin. Saan ba tayo? Dito na ba yun? Bola. Yar. Casablanca. Casablanca Resorts. Yeah, we are here. Aking nanay nakahiga na dyan. So ito na po ang rooms na aming nirent dito sa La Casablanca Resort. Kung makikita nyo, meron siyang dalawang double bed at isang sofa bed. Kung tutuusin, ay kakasya po dito ay mga 6 to 7 person. Pero dahil nasa 100 katao kami, ay patayo na lang kami, wala nang hihiga. 100 katao hanggang toilet, mga nakatayo na lang. Syempre, charot lang yun. Nasa 7 person lang po kami. At yung mga pinsan ko, yung mga lalaki na nakita nyo, abay, sa labas na lang magsisitulog yan. Alam nyo po ba kung bakit? Napakarami naman po kasi matutulugan dyan sa labas. May mga cottage dyan. At ang may-ari po kasi nito ay mamilus namin na nasa Amerika. Kaya okay lang yun. So makikita nyo sa video na to, napakaraming rooms na available dito sa La Casablanca Resort. Dito lang po yan sa May Botolan. Meron din siyang mga malalaking rooms, good for 5 to 6 packs. Meron namang mga for couple lang. At meron din namang pwedeng i-rent nyo yung buong bahay. So, bukas itutur ko po kayo dito. Sa ngayon po, ay ang hinabol po na talaga namin dito is yung sunset. Kaya nga, bago bumaba ang araw, ay sinikap namin makarating na dito sa resort. Kasi yung mga bata, gustong-gusto nilang nagsiselfie at nagpipicture sa sunset and sunrise. So, yung sunrise tomorrow pa. So, makikita nyo yung mga bata dyan, enjoy na enjoy sila. Kasi ang ganda-ganda nga daw ng view. Puro selfie ang ginawa. Dahil nga magpapagabi na rin, kaya napakaganda na ng view at kitang-kita nyo naman si Haring Araw ay malapit nang magpaalam. At bago siya magpaalam, nilubos na ng mga kabataan. Nag-selfie-selfie na siya dyan. Ayan na nga si tita, sumama din. Pero syempre, dahil nga magdi-dinner kami at kailangan namin ng mga gagamitin, ay kailangan na naming mamalengke. Kasi nga ho, ay medyo malayo ang pamalengkian dito. Kaya kailangan ay may service. Ito nga si Angelo, at siya ang magdadrive sa akin papunta dun sa Iba. Diyos ko guys, ang layo pa. Sa Iba pa kami bibili. Kasi dun lang daw po ang kumpleto sa may Wilcon Smart. Hindi ko alam kung familiar kayo doon, pero medyo malayo siya from Botolan to Iba. Pero since may service naman, okay lang yun. So dahil pakilamera ko, kinalikot ko nga yan at sabi ko, ako na lang kaya ang mag-drive. Pero dahil malabo ang mata ng ate niya, sige na, wag na, at ako'y tinatamad din. Bilisan mo na, be, dahil gabi na, kailangan natin makabili ng ating ulam. At ito na nga, paalis na kami mga kanguso. Sabi ko nga kay Bebe, dahan-dahan lang sa pag-drive dahil ang importante naman ay makarating tayo ng ligtas at makabili tayo ng pagkain pabalik.
Alam nyo ba mga kanguso na pangarap kong manirahan sa ganito? Yung tipong nasa probinsya ka tapos relax ka lang doon pagtanda mo. Pero syempre, yung mga pangarap na ganun, hindi mo naman yun makukuha ng libre. Kailangan mo pagsikapan. Kaya nga, kung papalarin, sana magkaroon din ako ng, alam mo yun, kahit maliit na bahay kubo sa tabi ng dagat. Tapos doon kami mag-aalmusal sa umaga. Tapos sa gabi doon kami magdi-dinner. Alam mo, iinom ka lang ng wine. Tapos ini-enjoy mo yung sunrise and sunset. Ay, ang sarap sa feeling. At dahil nga sa kakadaldal ko, nakarating na nga kami dito sa Save More. Hindi pala kami umabot sa Walmart. Pasensya na. So, sabi ko dun sa cameraman ko, sundan mo lang kami at kami nang bahala ni Bebeng mamili. So, bumili lang naman kami dito ng mga iihawin namin mga kanguso. Mabilisan lang dahil nga, para hindi kami masyadong gabihin. Nagtataka nga si Kuya at sabi niya sa akin, "Ma'am, vlogger po ba kayo? Bakit po may video?" Sabi ko kasi, "Ay Kuya, pasensya ka na kasi gusto ko may memories ako kung paano kumuha ng mga liempo." At dahil sa daldal ko, nakarating na nga kami ulit dito sa bahay. Ay, sa resort pala. Diyos ko, ang hirap talaga mag-voice record. Kung ano na lang yung nakikita, yun na lang din yung sasabihin. Ang dami nga naming pinamili mga kanguso. At pagdating nga namin dito, syempre, kami nang namalengking tatlo. Kaya pagdating naman sa resort, ay sila naman ang magluluto. Dahil dyan sila talented. At tignan nyo kung ano yung mga pinaggagawa nila dyan. At kung ano yung mga pinamili namin. Ayan na si Pedro at si Jeline. Si Juliet. Magkukwentahan na doon sila. Mamamasahe pa tayo. Natatawa nga ako sa video na to dahil nga kumuha si Calvo ng napakalaking tubo. Tapos ang nabili kong belly na liempo is maliit lang. Diyos ko, mali ko ba ako pinamalengke nila. Pagpasok ko nga dito sa kwarto, ay Diyos ko, nag-happy birthday yan na sila. Dahil nga itong baby namin, kapag nakakita ng cake, feeling niya, birthday niya. Diyos ko, sa ilang taon na magkakaroon ng birthday sa pamilya, ilang taong ka din tatanda. Nakakaloka. So, kailangan kapag may cake, kakantahan siya ng happy birthday to you. Birthday to you. Blow, 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 blow. Blow na. Yeah! Oh? Kitang pa lang yan, wala pa yung katawan. Ha? Kita pa lang yan. Soto. Ayan na, isasalang na po ni Reg ang ating inihaw. Walang gunting. Delikrepan ko. Hindi mo na ni Ebed. Yun, galing mo rin, diba? Gaya. Ang ating ihaw-ihaw by Ebebs. Pogi. Yung pag... May electric pan pa. Ayan po. Di ikot. Automatic. Bakit ko nang niluluto? Hindi. Mga gutom na po sila. Gutom ka na, Bi? Gutom na gutom na. Layo kasi ng palengke. Diyos ko. Pati po yung nag-iihaw, namumula. Habang naghihintay nga kami sa aming napakalaking 10 kilong lechon. 10 kilo talaga. Pinahanda ko na syempre ang aming shot. Bumili nga pala kami ng Alfonso at saka Coke. Wala kasi kaming gin na nabili. Kaya Alfonso muna tayo dahil nasa resort tayo ngayon, guys. At ayan na nga, nagsasayawan na sila. Excited na kasi maluluto na yung 10 kilo namin lechon. Ay grabe, 10 kilo talaga. Tawang-tawa nga ako dahil sa liit ng lechon namin, ilan pa silang nag-iihaw dyan. Diyos ko, naloloka ako. Dahil nga itong si Jordan nag-attempt na kumantay, sabi ko, magtigil ka, uminom ka na lang muna at masakit sa tenga. Oh, shot mo, puno agad. Nga kami
nag-inom ay nagkainan muna kami. Gustong-gusto kong ipinapainom tong mga pinsan ko dahil mas lalong lumalabas yung mga kabaliwan nila. Mamaya mapapanood nyo yung mga kanya-kanyang kakulitan ng mga yan. Dahil nga dyan, mga kanguso, natapos din after 20 years. 20 years! 20 years na luto na ang 10 kilong baboy. Tawang-tawa talaga ako sa pinabili sa akin ni Pedro dahil mali pala yung nabili ko. Bu, malambot na bu. Malambot pa. Bigyan natin siya, please. Chef Pedro. Jordan. Di mo sinama si IC, wala akong pasasayawin. Oo. Automatic sasayaw na yun. The parties begin! Baby, kalma! Hoy! 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 Oh! Wow! Ikaw! Ano be? Oh! Tuesday, Wednesday. But it never let it get me down. One day, one day, one day, one day, one day, one day. Yeah, yeah, pansin. Nakilala ko tuloy itong magandang babae na nakabigyan sa aking mga ngiti. Di ko lang alam ay manloloko lang pala. Kilimoko niyan, nagtuturo na siya. Hindi makiwag, hindi mahalata. Siya ay kapagyabang, nag-play. Alam ba, ako ay bumabalik na natin.
tao. O mga alas. Lumalabas. Banyo queen. Kaya kami dalaway uminom. Sabi niya sa Yay! Palakpakan kayo! Palakpakan! Ano yan? O ano, tawang-tawa kayo sa mga kabaliwan nyo, no? At after nga ng inuman namin, syempre hinanap ko yung mga pinsan ko kung nasa na. Yung iba nasa cottage, natulog na. At itong isa naman ay nandito sa duyan. Akala ko kung anong ginagawa dyan, tulog pala. O, diba? Sabi ko sa inyo, kung kahit saan na lang abutin ng tulog yung mga yan. Kanya-kanyang tulog, kanya-kanyang pwesto. At syempre, after nun, nagligpit din naman kami. At ito nga si Jillian, siya ay nagtagahugas dito. So, marami pang salamat sa panonood. Till my next vlog. And thank you for watching my part 2 pa tomorrow.